Atin pong ituon ang ating puso't isipan sa presensya ng Diyos at tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ay karapat-dapat sa aming pagsamba. Dahil Ikaw ang Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na walang katulad. At sumagang ito, Panginoon, hayaan niyo po na kami po ay magpuri sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan sa diwa ng pagsamba, O Diyos. At Ikaw po ang siyang matanghal, Panginoon, ang iyong pangalan ang siyang maitaas at siyang madakila sa umagang ito. Palakasin niyo po kami, Panginoon, at Ikaw ang patuloy na maging sentro ng gawain ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matagumpay na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Panginoon, sa umagang ito, alam ko po na about isa sa atin na excited na manambahan, no? Alam ko po na iba-iba yung sitwasyon natin, no? Iba yung ating mga kalagayan. Pero tayo po'y sama-sama nagpupuri ngayong umaga dahil nais natin magpasalamat sa Panginoon. Bakit po? Dahil tayo po'y lahat tinubos ng Panginoon ng kanyang buhay. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay umawit sa umagang ito at ibigay po natin ang ating puso't kaisipan sa ating pagsamba. Sa puso't isip niya, ika'y mahalaga. Iyong pagdurusa, kanyang nadarama. Labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Di na nararapat, buhay na handog mo. Biyaya niya'y sapat, natanggapin ito. Labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa Diyos Ama, sa Diyos Ama, ika'y lumapit na. Kabiguan, kalungkutan ay papawiin niya. Bawat pangakuan, tubong tinigis niya. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sama-sama po tayong umawi sa Panginoon. Di man nararapat, buhay na handog mo. Biyaya niya'y sapat, natanggapin ito. Labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sama-sama tayo lahat. Sa Diyos Ama ay lumapit sa Panginoon. Ika'y lumapit na. Kabiguan, kalungkutan ay papawiin niya. Bawat pangakuan, tugong tinigis niya.
salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat na dahil sa iyong dugo, kaming lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa walang hanggang biyaya mo na iyong pinagkaloob sa iyong mga anak. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah. Amen. 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 Masaya po ba tayo ngayong umaga? Sige, kung masaya po tayo, bigyan po natin ng malakas na palakpakan, Panginoon. Hallelujah. No? Hallelujah. Sabi nga, every Sunday po nandito tayo kasi excited tayo. No? Sabi nga, ang pagising natin sa umaga, Sunday, naku, mag-church ako, no? Kasi siya yung laging hinahanap natin sa buhay natin. Kumbaga, hindi na tayo mabubuhay kung wala ang Panginoon eh. Siya na yung hininga natin. Amen po ba? Kaya pag linggo, at dapat po araw-araw nagsasamba tayo sa Panginoon, no? Dapat araw-araw hinahanap natin ang Lord. Kasi sabi nga ay, napakabuti ng Panginoon sa bawat sa atin. Amen po? At pag linggo po, priority natin talaga magsimba kasi kahit may lakad tayo, itong priority natin kasi mahal natin si Lord. Amen po? Amen. Hallelujah. So, bago po tayo, habang po tayo nag-aawitan ay, pwede po natin kamustahin yung ating pong mga bisita ngayon, ating pong mga kapatid, at kamayan po natin ang bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Ang puso ko'y puno ng sigla, Jesus, basta't kasama kita. Lalong gumagaan ang bawat umaga, sa paglubog ng araw, papuri mo'y sisigaw. Maging sa aking pagtulog, kasama ko'y ikaw. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko. Hindi magpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasamahin, walang ibang pupurihin. Ang pag-asa ng buhay ko, Ikaw pa rin. ikaw pa rin. Hallelujah. Ako'y walang maghiwalay sa pagmamahal mong tunay. Maging kamatayan, manubuhay. Gutom man o sakit, magulaw man itong daigdig. Ang pag-ibig mo sa akin ay di mayayanig. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko. Hindi magpapalit. Hindi magpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, Walang ibang walang pupurihin. ibang pupurihin. Pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Isa pa. Sabi walang Maghihiwalay sa pagmamahal mong tunay. sabihin po natin sa Panginoon. Hallelujah. Mabuhay. Gutom man o sakit, magulaw man itong daigdig. Pag-ibig mo sa akin ay di mayayanig. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang hanap ko, Ikaw pa rin ang nais ko, Panginoon. ang nais ko. Hindi
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah. Sige po. Gamitin po natin ang ating mga kamay kung magpuri sa ating Panginoon. Tuwang ilaw, nagliliwanag sa dilim. Ang lambing ng iyong tinig, ika'y laging nandyan para sa akin. Kailan pa man ay maaasahan ka. Mananalig, mananalig ako sa iyong katapatan. Plano mo'y dakila. Plano mo'y dakila, sa iyong magtitiwala, buong puso. Magtitiwala, buong diwa. Sasamba sa'yo, buong puso. Magtitiwala, lakas ihahayag, ikaw ang Diyos. Yung pag-ibig, di ako iiwan. Aking kailangan. Aking kailangan, iyong ibibigay. Ang iyong habag. Ang iyong habag ay walang hangganan. Nagbibigay Ng walang hanggang buhay. walang hanggang buhay. Hallelujah. Mananalig. Mananalig ako sa iyong katapatan. Plano mo'y dakila, Sa iyo magtitiwala. sa'yo magtitiwala, buong puso. Magtitiwala, diwa. Sasamba sa'yo, buong puso. Magtitiwala, lakas ihahayag, ikaw ay Diyos. Malwalhati, Dakilain. dakilain, Taas. maitaas sa aking buhay. Maluwalhati. Malwalhati, dakilain, maitaas sa aking buhay. Buong puso, Titiwala sa iyo, Panginoon. titiwala, titiwala, diwa. Sasamba sa'yo, buong puso. Magtitiwala, titiwala, lakas ihahayag, ikaw ay Diyos. Buong lakas ihahayag, ikaw ang Diyos. Buong lakas ihahayag, ikaw ang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo lamang ang aming pagtitiwala. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah.
Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. At sabi nga ay hindi po tayo tumigil nang tayo niligtas ng Panginoon. Nandun din po ang pagsunod natin sa kanyang kalooban. Amen po. No, kung nakilala natin ang Panginoon, bagamat mahirap po, no, na sundin niya ang salita niya, pero sa biyaya po ng Panginoon, habang tayo lumalapit sa Panginoon, nagiging masunurin po yung puso natin, ay nais natin, ito po yung mahalaga magkaroon po tayo ng desire na sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. Yan po ang gustong-gusto ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi nga ay, patuloy lang po tayo lumapit sa Kanya, sa Kanyang presensya. Sabi nga, kailanman ang Diyos, hindi tayo tinataboy. Pag nakita niyo yung desire natin na gusto nating lumapit, paayos ng ating puso, maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya, yan po ang nais ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa, pag-ibig mong di nagmamahal, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay maglilingkuran sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan mo, pusong tapat sa aking likhain. Gusto ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa, pag-ibig mong di nagmamalim, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sabihin po natin sa Panginoon. Hallelujah. Saan ka matutungo? Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran sa bawat araw na haharapin ko. Mahal mo, tanging sandigan mo, pusong tapat sa aking likhain. Gusto ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sabihin po natin sa Panginoon, sa'yo. Amen. Hallelujah. Matutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran
buhay ko. Sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, mamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, Diyos mo ang tanging yayakapin. Ika'y susundin, ika'y susundin. Ika'y susundin, ika'y susundin. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Bawat paghinga, bawat paghinga, at pagtindig ng puso, mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas, itatanghal kita. Tayo bulan, nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Bawat paghinga, bawat paghinga, at pagtindig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas, itatanghal bawat paghinga, ang bawat paghinga, at pagtindig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas, itatanghal kita. Bawat paghinga, ang bawat paghinga, at pagtindig ng puso, mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas, itatanghal kita. Itatanghal kita. Itatanghal kita. Tanging ikaw lamang ang aming pupurihin, aming Jesus. Ikaw ang aming ipatanghal, o dakilang Diyos, aming Jesus. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Pasalamatan natin sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po na nadakila ka. Salamat po dahil walang hanggan iyong pag-ibig. Salamat po dahil nandoon ang iyong kalooban, Panginoon. Nandoon, Panginoon, ang paggabay mo sa bawat isa sa amin.
Maraming salamat po. Alam po namin, Panginoon, na kulang po ang aming mga labi upang magpasalamat. Tunay nga po na dakila ka. Dakila ang iyong katapatan sa buhay namin, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang pinakamataas na pagluwalhati, ang lahat ng pasalamat, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon Jesus! Purihin ka, Panginoon Jesus! Hallelujah. Tuloy po natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoon, sa umagang ito. Sige pa, papurihan natin ang Panginoon. Pasalamatan po natin siya sa kanyang mababuting ginawa sa ating buhay. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa karunungan. Salamat, Panginoon. Tunay ka mabuti sa amin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. We worship you in this place, O God. Truly, Lord, we are your people and we are here to worship you, to love you, to honor you with all our hearts, mind, and soul. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sige, bago po tayo maupo, let's pray for one another. Kung kayo po may katabi, kasama, pwede pong partner kayo, pwede tatlo po kayo. Oo. Mag-pray po tayo sa isa't isa, no? At bigyan po tayo ng kalakasan ng Panginoon. Hallelujah. Sa'yo Hallelujah. at pagpintig ng puso mag-aalay sa'yo ng pasamba. Buong lakas itatanghal kita. Itatanghal kita. Hallelujah. Isang malakas po na palakpak sa Panginoon. Tayo po ay makakaupo na. Ayan. Sa ating pag-upo, sabihin niyo po sa katabi niyo, pinagpala ka ng Panginoon. Ayan. You are blessed by God today. Amen. So, puri po ang Panginoon. Ngayon po ay unang buwan ng August. At after ng August, bare months na naman. Ma-stress na naman. Anyway, purihin po ang Panginoon. Okay. So, nais po natin batiin welcome po natin yung ating po ngayon po nakadalo po sa ating gawain. Si Sister Gina, welcome po. Palakpakan po natin. Rodelia Edanyo, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Dolores Barbon, welcome. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Si Ayla Marie. Kaway po kayo kasi naka-online po tayo. May nanonood po sa Amerika. Ayan. Si Maylene.
Welcome po, Ate Maylene. So, yun po. At welcome po, sir, ma'am. At palakpakan po natin Panginoon. Talaga pong pinagpapala po yung ating iglesia ng Panginoon. At ngayon po ay so yung ating pong acronym, no, yung glowing, which is yung letter G, yung generosity, no? And then letter L, ano po yung letter L? Living testimony. At ngayon naman po, yung letter O, obedient heart. Ayan, obedient heart. Yung ating pong tema sa araw na ito. At purihin po ang Panginoon, ano? At nilagay po sa ating puso, ito pong tema o topic ngayong buwan is about obedient heart. So pag-uusapan po natin sa buong buwan, yung pagsunod sa Panginoon, isang pusong masunurin, isang pusong handang sumunod sa Panginoon. So yan po yung ating pag-uusapan ngayong Agosto. Okay po ba sa inyo yun, guys? Parang vlogger na. Hello, guys. Ayan po. Kasi po, pag nanonood yung anak ko, napapanood ko na rin po. Anyway, so ito po, pusong masunurin o masunuring puso. Nice po ba natin to mga kapatid? Bago po natin talakayin, ito po, may teaser po muna tayo. Ayan. So for this month, dyan po yung ating pag-uusapan. At bakit po natin nilagay yung heart? Bakit di, Pastor? Bakit obedience na lang o pagsunod, no? Kasi po naniniwala po tayo na ang pagsunod po, it's a heart issue. Ito po ay usaping puso. Wala na po tayo sa February, pero usaping puso po ito yung pagsunod. Obeying God, it's about obeying God by heart and not by fear or by the rules. No? Or by the rewards. Pag sumunod ka kay Lord, pagpapalain ka. Yung ba yung main na dahilan po natin? Pag sumunod ka, yayaman ka, yung ba yung dahilan natin? Or by the rewards that He is going to give. Do yung pagsunod po talaga pong may kibat na pagpapala. Amen po ba? Pero yung pagsunod pa lamang po sa Diyos, ay pagpapala na. Tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, blessing na po iyon. Yung pong mga dinadagdag sa atin ng Panginoon, material blessings, ito po ay bonus na lamang. Sino po gusto ng bonus? Malayo pa po, December pa. Opo, so the question is, ang tanong, can we really obey God? Kaya po ba nating sundin ng Diyos? No? If so, how can we obey God? Or how can we live an obedient life? Or how can we live in obedience to God? Paano ho tayo mamumuhay ng may pagsunod sa Panginoon? Dadalhin ko po kayo sa Jeremiah chapter 31, 31 to 34. So bear with me, medyo mahaba-haba po ng konti yung ating pag-uusapan, but I will try po na mas pasimplihin po para po sa atin. Kasi po, pag po Old Testament at prophetic books, ay hindi po madaling aralin po ito. So it takes time. No? At marami pong dapat i-research, dapat hanapin upang makuha po natin yung mensahe ng salita ng Diyos. Alright, so Jeremiah 31, verse 31 to 34. Are you ready? Sabihin po natin, I'm ready. Okay. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at Huda.
Ito hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila. Sinira nila ang kasunduang ito. Verse 33, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. 34, hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Sa wikang English po, the days are coming, declares the Lord, when I will make a covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt. Because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the people of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. 34, no longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, for the least of them to the greatest, declares the Lord. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. So ito pong Book of Jeremiah ay makikita po natin sa Lumang Tipan, one of the major prophets, no, ng Old Testament. And ito po ay compilation ng mga sermon, mga essay ni Jeremiah. At ang kanyang scribe dyan, si Baruch. Po, may ano siya dyan, may companion si Jeremiah. Kasi po mga propeta, hindi lang po sila nagsasabi ng future things. No, kasi po yung kaisipan natin, do kasama po yun sa kanilang ministry, pinapahayag nila yung mangyayari o magaganap in the future. No, pero bukod doon, sila po ay nangangaral. No? Nangangaral through public speaking. No, about their sin, about parang binubuhay o pinapakita sa kanila, sa mga tao, sa bayan, kung sila ba nalalayo na sa Panginoon. So yun po yung trabaho ng mga propeta. Hindi po sila mga fortune teller. So they're telling yung truth, yung katotohanan. Kaya pag nabasa po natin yung mga prophets, direkta po yung kanilang mga talagang tatago sa puso mo. No, talagang tatago sa puso yung kanilang mga speak. Okay? So Jeremiah's career as a priest, so siya priest and also a prophet, was during the last 5 kings of the southern kingdom of Judah. So yung 50 hari, huling hari ng Huda, kasi po nahati po ang Israel, yung north and south. No? So during that time, yung north po ay kinanker ng Assyrian Empire. No? At natira na lamang po yung Judah. So yung Judah po, andoon si Jeremias, doon yung kanyang ministry. No? Kasi po may mga propeta din sa north. No? Pero dahil na-conquer nga, naiwan na lang po yung Judah. No? Yung kingdom of Judah. So both may hari po yon, sa south may hari din po yon. Sa Judah, yung 5 hari, yung huling hari po, yung 5 huling hari, yun po yung mga pinaglingkuran o doon po umikot yung ministry ni Jeremiah. At siya po ay nangaral sa mga tao, no, na sila ay bumalik na kay Yahweh, bumalik ang kanilang tunay na pag-ibig kay Yahweh, no? At kung hindi ito ay matutuloy yung pagsakop sa kanila, no? So it is 640 BC to 586 BC. Tinataya pong ganung taon. So those years yung po yung mga taon na kung saan ay medyo weak na po yung kanilang bansa, no? At may mga superpower po around them. Andun po yung Egypt. In fact, yung Egypt ay
ay kinonquer din sila at tinaksan po sila, no? So may mga superpower na mga bansa around them, no? At mahina na po yung kanilang bansa, mahina yung kanilang army, no? At hindi na po kakayanin na makipaglaban doon sa mga superpower na yon. At isa po doon yung Babylon o yung Babylonia, no? At familiar po sa atin Sunday school si King Nebuchadnezzar. Familiar po ba sa atin si Nebuchadnezzar, no? At siya po yung lumusob at nagwasak sa Jerusalem, no? So yung temple po na ginawa ni pinatayo ni Solomon ay nawasak 586 under Nebuchadnezzar. Okay? So this book is filled with warnings and hope. Jeremiah preached about the coming destruction, yun nga sabi po natin, of Judah because of its disobedience to God, no? At ngunit po sa kanyang pangaral, marami pong tao ang hindi naniwala sa kanyang mensahe, no? Hindi gagawin sa atin ng Panginoon yan. Hindi loloobin ng Diyos na tayo masakop ng mga hentil, ng mga Babylonians na yan, no? At ilan lamang sa kanya yung naniwala. Okay? So rampant nung panahon po ni Jeremiah, yung injustice, oppression, ay rampant po sa society. In fact, may pagkakataon po na sinobrahan nila yung tax sa mga tao at naghirap ang mga tao at binibigay kay Paraon. No, sa tao nila kinukuha at naghirap ang kanilang bayan. No, pero before the 5 kings, yun po, medyo turbulent na yung Israel, no? Si Josiah na lang yata yung hari na maayos, no? Pero after Josiah, si Manasseh, so before po ito kay Jeremiah pa ha, si Isaiah pa po yun. Manasseh, binalik niya yung idol worship, binalik niya yung si Manasseh pala muna. Okay. Binalik ni Manasseh po yung idol worship, yung pagsamba o pag-aalay ng kanilang mga anak sa Diyos-Diyosan. No? So, yun po yung naganap. No? And during yung 5 kings po na ito, talaga pong rampant po yung injustice po sa kanilang lupain. And idolatry is also present. Sa kanilang lupain. As a result, the nation is weak and is vulnerable to stronger empires, which is the Babylon under Nebuchadnezzar during that period. Okay. So ang mensahe po ni Jeremiah, no, ay kung paanong ang citizens of Judah o maging ng Israel ay naging unfaithful o hindi po sila naging tapat doon sa covenant. No? So remember po, sila po ay galing Egypt, tama po ba? No? At sa kanila pong paglalakbay ay doon po ibinigay ni Yahweh yung kanyang utos. No? At nakipagtipan po ang Diyos sa kanila, no, na susundin nila yung utos ng Diyos. No? Susundin namin, Panginoon, ang iyong mga utos. Okay. Pero we know the history. No? We know the history and the story. So may panahon na sila ay sumusunod, may panahon na sila ay hindi sumusunod sa Panginoon. And sa tuwing sila ay hindi sumusunod sa Panginoon, nagdadala ito ng mga problema sa kanila. No? So pinapaalala po ni Jeremias o ni Jeremiah na ang Diyos ang nagligtas sila sa kanila mula sa Egypt at ginawa silang isang bansa. No? Okay. At kung babalikan po natin yung Genesis, si Adam and Eve, sila po ay nasa Garden of Eden, no? And they disobeyed the command of God, huwag niyong kainin yan. Ano pong ginawa po sa kanila? Pinalayas po sila doon sa hardin. At may parallel po ito dito sa bayang Israel nung panahon na yon, na sila po ay binigyan din ng utos ng Diyos, ngunit dumating sa panahon na sila ay sumuway sa Panginoon at sila ay pinaalis din sa Promised Land. So sila po ay na-exile. During the time of Nebuchadnezzar, sila po ay na-exile
No, pinaalis po sila doon sa lupang pangako, doon may ilan po na natira doon. Pero nang problema sila sapagkat ang sabi ng Diyos, sumama na kayo. No? Sumama na kayo doon. Okay? So makita po natin yung parallel. No? So yung disobedience, nagdulot po ito ng kamatayan. O nagdulot po ito ng destruction ng kanilang bayan. No? Pero maganda po sa sulat ng Panginoon, through Jeremiah, hindi lang po mga consequence yung kanilang pinreach. 30 to 34 ay pinangaral po ni Jeremias yung restoration, yung pag-asa. Na darating ang panahon, no? Darating ang panahon ay mahiging bayan ko ang Israel. Mamaya po mapupuntahan natin ito. Okay, so sabi ko nga, but of course, the story did not end there. Actually, it is not necessarily the punishment, but it is the byproduct of their disobedience to God. So by the way, hindi po ito nangyari overnight. No, yung kanila pong pagka-exile from their land, from Judah, hindi po ito nangyari overnight. No? Actually, pakunti-kunti po ito nangyari. So kung naalala po natin, during time of King David, talaga po sila ay tapat sa Panginoon, sila ay sumusunod sa Panginoon, at dumating si Solomon, nagkaparoon ng kapayapaan, lumaki yung kanilang teritoryo, no? At maraming blessing ang dumating sa kanila. At itong si Haring Solomon, nangako siya na susunod at susundan yung yapak ni Haring David. No? Pero alam natin, Solomon, nagdala siya ng mga idols. Di ba? Oo. Ang daming naging asawa ni Solomon. Oo. At yung, ano po yun, geopolitics, kumbaga, parang alliance ng mga bansa. Nung panahon na yun, may ganun pong kultura. At buhat po, yung mga pinakasalan niya, ay may dala-dala mga idols. No, may iba. Kasi po, nung panahon na yon, iba-iba pong Diyos yung mga nakapalibot. At nagdala po sila ng iba't ibang Diyos-Diyosan na sinamba naman ng bayang Israel. No? And they lead, yung puso nila ay unti-unti nalayo sa Panginoon. No? So it takes years, no? Na yung una sila ay tapat sa Panginoon, subalit unti-unti ay nawawala yung kanilang katapatan, pag-ibig, pagmamahal sa Panginoon. No? Until such time, makagawa na sila ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Tulad na lamang ng pag-aalay ng kanilang anak sa Diyos-Diyosan. No, ng murder at iba pang mga pinagbabawal ng Panginoon against the Ten Commandments about God's law. No? So once again, is obedience or disobedience is a heart issue. Is a heart issue. No? Nung sila'y nalayo sa Panginoon at doon nakagawa sila ng mga bagay na hindi po nakalulugod sa Panginoon. Dahil nga yung puso nila, malayo na sa Panginoon. Malayo na sa Panginoon. Ang puso nila, yung unti-unting nalayo sa Diyos, nang simula na lang ipasok at ang ibang Diyos sa kanilang mga buhay. So going back to the text, though Jeremiah prophesied about the destruction of Jerusalem, the Lord spoke through him about the assurance of hope. Ito po yung maganda. No? Merong pagpapalo ang Panginoon. Pero nandoon din yung restoration ng pagpapala ng Panginoon sa kanila. No? So in fact, nung binasa ko po yung buong chapter, the whole chapter is very prophetic, very messianic. Talaga na makapanindig balahibo. No? At we believe and makikita ho natin if we study that it will fully fulfill sa pagdating po ng Panginoong Jesus. No? It is partially fulfilled during the first coming of Jesus. No? Na kanyang inaalay ang kanyang buhay, no, sa kanyang bayan, sa ating lahat. And it will be fulfilled, no, at His coming. No, sa ngayon, marami pa po mga Israelita o mga Jewish people ang di pa po nananalig sa ating Panginoong Jesus. Ngunit sa kanyang pagbabalik, we believe that they will accept
their Messiah. Pero marami na po mga Hudyo ngayon nagbalik sa Panginoon. At sila po ngayon ay boldly nangangaral ng mabuting balita. So basahin po muli natin, 31. Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito ay hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, bagamat para akong isang asawa sa kanila. Sinira nila ang kasunduang ito. So in this passage, Jeremiah speaks about the future. So during that time, he will make, sabi dito, he will make a new covenant with Israel and Judah. So gagawa siya ng panibagong covenant. No? So remember, during that time, wala na yung Israel. Wala nang Israel. So prophetically, Israel and Judah will be united in the future. So makita po natin, sabi diyan, I will make a covenant. Gagawa ko ng bagong tipan between Israel and Judah. So during that time, Israel doesn't exist. Judah na lang, Kingdom of Judah. So makita ho natin yung eschatological o yung prophetic value po noong verses na ito, yung buong chapter in fact. No? Siguro assignment po, basahin po ninyo. So yung unang covenant, hindi nga po nasunod ng Israel. Tama po ba? Hindi po nasunod. In fact, walang po nakasunod. Wala po nakasunod sa 10 utos ng Diyos. Hindi lang po 10 utos, yung mga utos ng Panginoon. O yung essence ng law. No? To love their neighbor, to love God with all their heart, soul, mind, and strength, and to love their neighbor as you love themselves, as you love yourselves. No? So, wala pong nakasunod dito. Wala pong naka-perfect po nito. Sa atin nga, sa ulo po ba natin yung 10 utos? Opo. 20 years na po ako nagcha-challenge ng 10 utos. Wala pa po naka-perfect. No. Meron naman po, mangilan-ngilan po. Di ba, ginagamit po kasi natin yung 10 Commandments sa ating pag-evangelize. At pinapakita po doon na kung paanong tayo ay hindi nakasunod doon sa utos ng Diyos. Okay. Hopefully nasusundan po natin. And that's why God is making a new covenant. No? Yung covenant na ginawa niyo doon sa disyerto, hindi niyo naman tinupad eh. Hindi niyo naman nasunod. No? So instead, nalilipulin ko kayo, napakamahabagi ng Panginoon. Amen po ba? Gagawa ko ng bagong covenant. Ito, last na to. Ito, final na to. At sigurado ako na magaganap yung nais ko para sa inyo. No? Ang ganda po nito. Ano po yung gagawin ng Panginoon? Verse 33. Dito po yung focus ng ating mensahe. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanila, sa kanilang kalooban, ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. I will put my law within them and I will write it on their hearts. Ayan po. So makikita po natin, the Lord speaks through Jeremiah about the coming days. Arguably, this is not about the 7 years after the captivity. It is about the coming of Jesus, the Messiah, who will bring God's law within the hearts of people. No? Pag binasa ko kasi natin yung buong chapter, hindi na muling masisira ang templo ng Diyos. Yung huling verses, hindi na muling masisira ang Jerusalem. Ibibuild ng Diyos ang Jerusalem. No? Pero during the time of Jesus, nasira pong Jerusalem. Nasira yung templo. So, I would say it is partially fulfilled. Pero sa pagbabalik ng Panginoon, itataguyod niya o isusulat niya yung kanyang mga utos sa puso ng kanyang bayan. No? So masabi natin, their disobedience, the people of Judah, brought death. Nagdala po ito ng kamatayan sa kanila. But the obedience of Jesus Christ, eto na, nagbigay po ng buhay. Amen po mga kapatid. Nung dumating po si Jesus, sa po ba'y nagkasala?
Nagkasala po ba si Jesus? Ay, pag kung siya nagkasala, umuwi na po tayo. Wala po tayo salvation. Opo. Yung hindi po nagawa ng bayang Israel, si Jesus pong gumawa. Amen. Yung hindi po nila pagtupad doon sa utos ng Diyos, si Jesus po ang gumawa nito. And that's why He is the perfect sacrifice. He is the atonement for our sins. So yung utos daw po ng Diyos, ilalagay niya sa puso ng kanyang bayan. Ngayon, paano po tayo magkakaroon ng obedient heart o ng pusong handang sumunod sa Diyos? So, usaping puso po ito. Usaping puso po ito. Number 1, pagbubukas ng puso sa salita ng Diyos. Pagbubukas ng puso sa salita ng Diyos. Sabi niya, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. So, sa perspektibo po ng Panginoon, no? And in reality, bigyan man tayo ng rules, yung nanay natin, yung tatay natin, bigyan tayo ng mga utos. Diba? Lagi po ba nating nasusunod yung utos ng ating magulang? O mga anak, sumagot kayo. No? No, kadalasan, sinusuway natin yung utos. Pero may utos silang binigay sa atin. No? Kung sinusunod man natin, minsan di tayo masaya. Di ba? Napipilitan lang. Sige, pag di ka sumunod, wala kang baon. Ganon ba? No? Kaya napipilitan lang. Pero yung puso, wala eh. Hindi talaga. Hindi yun ang gusto niyong gawin. No? Kaya sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga utos sa kanilang isipan. Sa kanilang puso. Susulat ko ang aking mga utos sa kanilang mga puso. Sa pagsunod po natin sa Diyos, ay hindi naayon sa mga nakasulat na alituntunin o set of rules and regulations which it failed, di ba? It failed. Kundi batay na sa isang puso naglalaman ng salita ng Diyos. Ito po yung totoong pagsunod. Na yung utos po ng Diyos, yung kalooban po ng Panginoon, yung kanyang mga salita, nasa ating mga puso. Amen? Hindi na po pupunta kayo sa church, o ito yung mga utos sa church. Hindi na po ganon. At hindi na po kami magmamonitor, o ikaw ba sumusunod? O ikaw hindi tama yung suot mo. Hindi na po namin kayo kailangan i-monitor. Di ba? Sapagkat naniniwala po tayo, pag tayo na kay Kristo, tunay po yung ating pagsunod. Hindi na po tayo kailangan manduhan pa tayo. Hindi na po kailangan may magpulis pa sa atin, may magmonitor pa sa atin. No, kundi sa ating mga personal na buhay, sa ating sariling buhay, sinusunod po natin ang Panginoon dahil yung salita niya nasa puso po natin. Amen po ba mga kapatid? Bakit ka ba sumusunod ba sa batas? Para ba mahuli ka? Para hindi ka ba mahuli? Di ba? Ay, wag tayo dyan mag-park ka, baka mahuli tayo. O sumusunod po tayo sa batas kasi po yun po yung tama. Magkaiba, di ba? Oo. Sige, beat the red light mo na yan. Wala naman eh. Di ba? Ganyan lang, kaya napapahamak. Di ba? Kaya na aksidente, kaya nadidisgrasya kasi nga, yung mga batas na yan ay ginawa para sa atin din. Tama po ba? Para sa ating kabubuti. So yung salita po ng Diyos, yung mga utos po ng Diyos, sa kanyang salita, ito po'y para sa ating kabubuti. So for Israel, yung ginawa po ng Diyos ng mga utos, binigay po sa kanila, para sa kanila yon. No? Sabi doon, sundin nyo yan at mabubuhay kayo na matagal doon sa lupang pangako. No? Kasi nung ginawa po ng Diyos ang universe, ang mundo, naglagay siya ng moral law. No? Kasama po yun. No? So may mga resulta po ang pagsuway doon sa law na ginawa ng Panginoon. No? Doon sa moral law sa ating mundo na ginawa ng Panginoon. May mga consequence po ito sa ating buhay. No? At yung namang ating susundin, maganda naman yung magiging pakinabang dito sa atin. So yun po yung purpose ng law. Hindi po para pagbalupitan po tayo, para paghigpitan po tayo. Ba? Nanay naman. Ano na ako college na ako Pwede na akong mag-overnight. Mga ganon, di ba?
Oh. So bakit ba pinapauwi ka ng maaga? Kasi nga, for your safety. Diba? For your safety. No? At para mabawasan yung risk ng kapahamakan sa buhay mo. Okay? So yun po yung layunin ng layunin ng mga tuntunin ng Panginoon. No? Okay. Kuha ba natin mga kapatid? So if we want to obey God, if we want to have an obedient heart sa Panginoon, buksan po natin ang puso natin sa salita ng Panginoon. Sa kanyang mga utos, sa kanyang salita. No? At ito po ay mag-root o mag-ugat sa ating mga buhay. No? Tuloy tayo mag-aral, patuloy tayo makinig. No? Hanggang sa maging ano na natin to, parte na ng buhay po natin. No? Kaya may mga kapatiran tayo po, simula po nung tinaguyod itong MPAG, nagba-Bible study na sila. Hanggang ngayon, nagba-Bible study pa rin. Bakit po ganon? No, kasi nga, yung salita po ng Panginoon, tumatanim sa kanilang puso. No? Nilalagay ng Diyos sa kanilang kalooban. Okay, so pagbubukas ng puso sa salita ng Panginoon. Pangalawa, paano po tayo magkakaroon ng puso may pagsunod sa Panginoon? Pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Magtataka ka kung bakit sinabi ito ng Panginoon. No? Di ba chosen people na sila? Di ba sila na yung bayang pinili ng Panginoon? Bakit sinasabi ngayon ng Panginoon, ako yung magiging Diyos nila at sila ngayon yung aking magiging bayan? Mangyayari lang po ito as they accept, no, in their hearts yung mga utos ng Diyos, yung salita ng Panginoon sa kanilang mga puso. Okay? At nung dumating ang Panginoong Jesus, alam po natin na hindi po lahat sa kanila ay naniniwala sa Panginoon. Sumunod sa kalooban ng Panginoon. John chapter 1 verse 10 to 13, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Eto na, sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila, ayon sa kalikasan, o sa kagustuhan, o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Kasunod, dumating po si Jesus, ay may mga nanalig, may mga hindi nanalig sa Panginoon. No? Pero yung tumanggap daw sa Kanya, yung mga nanalig sa Kanya, ano po sabi niya? Binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, maging bayan ng Diyos. No? That's the time that we will become God's holy nation, God's people. No? When we believe in the Messiah. Amen. Ito po yun. Ito po yun. Ito po yung katuparan nito. No? Na si Kristo po yung magdadala po sa atin ng tunay na pagsunod sa ating buhay. Without Jesus, hindi po natin masusunod. Hindi po tayo makakasunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi po tayo makakapamuhay ng may pagsunod sa Panginoon. It's about faith in the Messiah. Faith in Jesus Christ that we can obey God. We are able to obey the Lord. No? Kasi nga, ilalagay niya sa ating puso yung kanyang mga salita. So, kailangan may relationship muna. Sabihin po natin relationship. Kailangan may relationship. No? Pag utos lang po tayo ng utos, no? Hindi po maganda ito. No? Puro utos, puro utos. Diba? So ngayon, merong relationship. No? Kahit sa ating pamilya, di ba? No? So binuo mo muna yung relationship mo sa iyong mga anak. No? Hindi ka parang boss doon. Na ikaw yung mayor sa iyong tahanan. No? Makikipaglaro ka, maglalaan ka ng oras. No? At yung mga utos mo sa iyong mga anak, maluwag din ang susundin. No? Kasi nga mahal ka nila eh. No? Kasi nga may ugnayan kayo. No? Pero kung ugnayan niya sa loob ng tahanan, ako tatay, ikaw anak ka lang, ikaw mas mababa ka sa akin, hindi po masaya. Hindi po masaya. No? Pero kung ito po ay galing sa pagmamahalan, mas magaan, di ba? Yung pagsasamahan.
Ang ugnayan po natin sa Diyos ay mabubuo sa pamamagitan ni Kristo. Ituturing lang tayo mga anak o bayan ng Diyos as long as we put our faith in Jesus Christ. At dahil dito tayo magiging tagusunod niya at sumusunod sa kalooban ng Diyos. As we put our faith in Jesus, doon po yung magsisimula yung life of obedience. Amen po ba mga kapatid? Na yung buhay na may pagsunod. So yung ating pagsunod, hindi na po ngayon tayo napipilitan dahil binigyan po tayo ng mga utos ng Diyos. Kundi yung ating pagsunod, buhat na po sa relasyon natin sa Diyos. Amen po ba? Okay? Buhat na po sa pagmamahal natin sa Diyos. May ugnayan na kayo No? Hindi dahil binigyan niya tayo ng mga rules and regulations. Nakuha po ba natin mga kapatid? Hallelujah. So number 3. Ano po yung makikita natin doon sa ating bersikulo? Number 3, pagkilala sa Diyos. Pagkilala sa Diyos. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. For they shall all know me from the least of them to the greatest. Ang pagsunod po natin sa Diyos ay dahil kilala natin ang ating sinusunod. Hindi po tayo naniniwala doon sa blind obedience. Sige, sunod ka lang. Basta huwag ka na magtanong, basta sumunod ka. Mahilig tayo sa ganun di ba? Huwag mo nang tanungin. No? Yung ating pagsunod ngayon sa Panginoon dahil kilala po natin yung ating sinusunod. Kilala po natin yung kanyang karakter. No? Kilala po natin ng Diyos and He is our Father. Sabi po doon, di ba? Anyone who believes in Him will be given the right, or has given the right to become children of God. So may ugnayan na, no? Father and son, father and children. No? Sumusunod po tayo dahil siya yung ama natin. No? Siya yung ama natin. At yung Diyos po na ating sinusunod, siya po yung mabuting Diyos. Amen po ba? As we open our hearts to His words, ito pong Diyos na ito, makikilala po natin siya yung mabuti. Itong Diyos po na ito na ating sinasamba, siya yung mapagmahal. At ito pong ating Diyos na sinasamba, siya yung matuwid. Siya yung matuwid. No? At nais niya yung ating kapakanan sa ating buhay. Number 3, pagkilala sa Diyos. Sa pang-apat, ayun, lumagpas po tayo sa 3. Praise God. Pang-apat, paglilinis ng Diyos. Paglilinis ng Diyos. Sabi po diyan, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasalanan. For I will forgive their iniquity and I will remember their sins no more. Kailangan po maranasan natin yung paglilinis ng Panginoon. Yung pusong pagsunod po ay nagmumula sa isang pusong dalisay. Nakalain na po ba ngayon yung pusong dalisay? Hindi ba nakalain na? Okay lang po. Di ba? Kasi dalisay yung puso mo no? Mula sa isang pusong dalisay, kailangan maranasan po muna natin yung paglilinis ng Panginoon. Kailangan ma-encounter po natin ito, mga kapatid. Para hindi po yung ating pananampalataya ay parang relihiyon lamang. Kasi po pag relihiyon lamang, babalik tayo doon sa mga rules and regulations. And we are earning our way to heaven. At hindi po yun ang mabuting balita. Hindi po yun ang magandang balita. No? So kailangan po natin maranasan yung paglilinis ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Hayaan po natin na kumilos ang Panginoon at maging dalisay ang ating isipan at puso. Free from corruption and free from deception. And we can achieve this through Jesus Christ, our Lord. No? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Mangyayari sa atin, pag po na-encounter natin ng Panginoong Jesus, yung ating pong pananampalataya, hindi magiging seremonya lamang. Hindi magiging mechanical lamang. No? Nagpapakabisi tayo dito para sa mga bagay, para ma-earn natin yung kaluguran ng Panginoon. Ginagawa ko to, sumisimba ako para mabawasan yung kasalanan ko. Ganun po ba yun? No? Kundi po, kailangan po natin maranasan yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Amen po mga kapatid. Nais po maranasan ng Panginoon sa ating buhay, sa ating puso. Remember King David? Ano pong sabi niya? Nung siya po'y nagkasala sa Panginoon,
He committed murder and adultery. No. Talaga po nag-remorse si Haring David. Awit 51 verse 10. Ano pong awit niya? Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Panginoon, gawan mo ako ng bagong puso. Isang pusong dalisay, isang pusong tapat. No? I-renew niyo po yung aking spiritual life. Pag sinundan po natin yan, sinabi niya, so that I can teach the sinners. Para maturuan ko yung mga makasalanan na lumapit sa iyo, sumunod sa iyo. So yung pagsunod po mga kapatid, galing po sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating mga damdamin. Nagmumula po ito sa ating pag-acknowledge ng salita ng Diyos sa ating mga buhay as authority in our life, no? Yung Word of God. Gawin po nating authority sa ating buhay. No? At yung pagsunod, ito po'y mangyayari if we have true relationship with the Lord, Jesus Christ. No? Hindi po natin mapepeke o hindi po natin reproduce sa ating sarili yung pagsunod sa Panginoon. Ito po'y magmumula sa pagkilala natin sa Diyos. Sino bang Diyos? Sino ba siya sa ating buhay? Siya'y mabuti, mapagmahal. Siya'y matuwid. At kung mararanasan natin ang paglilinis ng Panginoon, bibigyan niya po tayo ng isang bagong puso. Amen? Isang pusong tapat, isang pusong masunurin sa Panginoon. Sa ating pagwawakas, nais po ng Diyos na taos-puso tayong sumunod sa Kanya sapagkat bilang Ama, alam niya na ito ang makabubuti sa atin. Hayaan natin na isulat ng Panginoon sa ating mga puso at isipan ang Kanyang banal na salita. Paigtingin natin ang ating ugnayan sa Panginoon at sa tuwin ay makilala siya ng lubos. At higit sa lahat, idalangin natin na bigyan tayo ng Diyos ng isang pusong dalisay na laging handang sumunod sa Kanyang kalooban. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ito po yung prayer namin, Panginoon. Nabigyan niyo po kami ng isang pusong tapat, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso. Palitan niyo po yung aming puso, Panginoon. Free from corruption, free from deception, O God. And through Jesus Christ, tinatanggap po namin ang iyong mga salita. Kami po'y nananalig sa iyo, Panginoong Jesus, bilang aming Panginoon. Hayaan niyo po ng iyong mga salita, ang iyong mga utos ay maging authority sa aming buhay, Panginoon. You said in your word, love one another, O God. Ito po yung bagong command niyo sa amin, to love one another, Panginoon. To love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. And to love our neighbor as we love ourselves. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Patuloy na sumunod sa iyong kalooban, O God. Maranasan namin ang presensya mo sa bawat araw. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tayo po ay, ngayon po ay unang araw ng Agosto. Tayo po ay tatanggap ng mga simbolo ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Natawagan ko po yung ating mga deacons. No? Meron po, may questions po yan. May mga questions po. Bibigay na lang po. Okay. Communion, let's go. May we call on our deacons and we will receive yung sacraments po na ito.
Sige po, tayo po tumayo sa ating po as we receive, no? Yung po mga simbolo mula sa Panginoon. Medyo kinulang po. Kinulang lang po. Yung ating mga simbolo. Pwede naman po maghati-hatiin. Kung kulang po, pwede naman pong i-break. So, breaking of the bread po yun. Sige po. Ngayon po muna ay umawit. Pinapay ng buhay, kunin mo ibahagi. Ito ang pinapay ng buhay, kanin mo mag-iisa. Nakakawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Nakakawang naghihirap upang iyong kamtan ang buhay na walang Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami po ay nagkakasama-sama Panginoon. Iisang puso, iisang layunin, nagunitain Panginoon ang pagpapakasakit na naranasan ng Panginoong Hesus na siyang nagdulot ng paglilinis ng kaligtasan sa amin pong mga buhay. Salamat po Panginoon dahil sa kabutihan mo, sa iyong masaganang biyaya sa amin Panginoon at sa amin pong pag-alala Panginoon ng ginawa mong itong pagsasakripisyo ay patuloy po kaming magtiwala sa iyo Panginoon. Patuloy na maranasan Panginoon ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa amin pong mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang katuroang tinatanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo noong gabi siya ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. saro ng bagong tipan, inumin mo, magbibahagi.
kaligtasang binibigay hanggang ngayon. At ngayon iaalala namin ang dugo mo na Panginoon na luminis sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon at ikaw ang Diyos na magpakailanman at dinadakila ka namin sa aming mga buhay. Amin pong pinagpapasalamat ang araw na ito na aming inaalala ang iyong pagkamatay at pagkatubos mo sa lahat ng aming mga kasalanan sa magitan ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, pinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon Jesus. Tuloy po tayong umawit. Tinapay ng buhay, ito ang sarang ng bagong tipan. Yan ang katawang nabayubay, yan ang dugong binigis. Ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ibahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Purihin ng Panginoon, maaari na po tayong magsiupo. Maraming salamat po muli sa isang Pastor Nat, sa isa pong napakaganda at mapanghamon na mensahe para sa atin ngayong araw na ito na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nag-uugat sa katotohanan ng salita ng Diyos, nag-uugat sa ating relasyon at pagkilala sa ating Diyos, gayon din sa paglilinis ng ating Panginoon. Hindi sa reward, hindi sa takot, kundi dahil sa ating relasyon sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Sige nga po, palakpakan po natin si Jesus ngayong umagang ito. At bilang pagpapakita po ng atin din pong pagsunod, obedient heart, ay dadako na po tayo sa pagbibigay ng atin pong mga ikaput handog. At ito po ay ang tunay pong may obedient heart sa pagbibigay ay hindi po nag-uugat sa rekognisyon ng ibang tao at hindi rin po ito obligasyon, kundi ito po ay nag-uugat sa atin pong tunay, wagas na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Amen po? Kaya naman po, kunin po natin ang atin pong mga ikaput handog at tayo po yung manalangin. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa pribilehiyong ito na kami po ay makapagbigay sa iyo. Salamat po sa amin pong mga trabaho, sa amin pong mga negosyo, sa mga bagay po na amin pong pinagkakitaan. Basbasan niyo po ito, Panginoon. Patuloy niyo po kaming pagpalain ng sa gayon kami rin po patuloy na maging pagpapala sa iba. Sa amin pong pagbibigay ay magkaroon po kami ng kagalakan, Panginoon, sa amin pong mga puso, O Diyos. Magamit po ito nawa sa patuloy pong ikalalawig ng inyong paghahari sa komunidad ng Malagasang at sa gawain ng Malagasang First Assembly, O God. Maraming salamat po. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kokolektahin po ng ushers ang atin pong mga ikaput handog. At habang kinokolekta po ang atin pong mga tithes and offering ay panoorin po natin ang atin pong mga announcements. First Assembly of For online, live stream link will be sent in MFAG community group chat. Children's Sunday School starts at 9:30 a.m. after the praise and worship. Preschoolers to primary ages 3 to 10 years old. Secondary level ages 11 to 13 years old. Youth ministry ages from 13 to 20 years old. Please coordinate with Bro Julius Allendog.
Women's ministry are divided into 3 groups. Young women, please coordinate with Sister Tin Palanawan. Mid-women ministry, every after-worship service. Please coordinate with Sister Christy Silvano. And Grandma's group every Tuesday, 5 p.m. at MFA Church. Please coordinate with Sis Levy Bombita. Men's ministry, ever after worship service. Coordinate with Bro Darius Silvano. And men's prayer and fellowship every Friday at 7 p.m. at MFA Church. For online prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. via Google Meet. Link will be sent in MFAG Community Group Chat. Night of worship, 7 p.m. at MFAG Church for first Wednesday of every quarter. For prayer requests, kindly fill out form at Usher's Corner or coordinate with Sis Ida Paglinawan. Wow Moments, every 2 months at MFAG Church after worship service. Please coordinate with Pastora Neta Cueto. Pastoral care for counseling, mentoring, and spiritual guidance. Kindly approach Pastor Amir Camarino. Child, business, and property dedication are scheduled every 3rd Sunday of the month and every Saturdays except 2nd Saturday. Book an appointment 1 month ahead. Coordinate with dito sa atin pong Iglesia ng Malagasan. Kung meron po kayong mga katanungan, ay lapit lamang po kayo kay Sister She para dun po sa mga schedules. At muli po naming gustong i-recognize ang presensya po ng mga kasama po, mga bago po nating nakakasama ngayon. Palakpakan po natin muli si Sister Mylene. No, nandiyan po ba si Sister Mylene? Hello po. Ayan, taas po ng kamay o kaya tumayo. Ayan, para makita po. Sister Ayla. Ayan. Si Sister Dolly. Ayan. Sister Gina. Ayan, hello po. At si Sister Rodelia. Ayan, nasan po ba si Sister Rodelia? At yung hindi pa po, nababati po, may kasama po tayo dito ngayon na mga bago. Ayan, nasa likod po ni Tatay Max. Hello po, good morning. Ayan, and God bless. Welcome po sa Malagasang First Assembly of God. At tinatawagan din po, no, bago po tayo magtapos, ang mga August celebrant, wedding, and birthdays po. At ayun pa po pala, may bago pa po tayong kasama, no, na nandun po sa likod. Hello po! Pwede po ba tumayo? Ayan. Hello, good morning po sa inyo. Pinagpala po tayo ng Diyos. Ngayon tinatawagan po natin ang worship team din po at si Pastor Nat para po mag-pray. Tinatawagan po dito sa harapan upang ipanalangin si Tori Villanueva, Agustina Milares, and Faith Laylay, August 2. O, dito po tayo sa harapan. August 3 po, Mary Ann, Tatlong Hari. August 4, Mommy Irms. Okay, Irene Lacson and Rio Lugnasin, August 9. August 10, Kuya Michael Bonzon. Pwede po ba pabalik? Meron akong hindi nabasa eh. Yung August 10. August 15, Conrado Monzon. Ayan, si... Next po. Next page. Slide. Brother Julius Alindog. Dave Magramo. August 22, Alan Clyde Ancheta. August 23, Darius Charleston de los Santos. August 25, Shem Nathan Paglinawan. August 27 po, si Mami Levi Bombita. At August 30, Brother Rolly Sabanal. Dito po tayo sa harapan. At yung mga hindi po nabanggit na birthday celebrant po, punta po dito sa harap, no? Lahat po ng may birthday, punta po dito sa harap. Kahit hindi po nabanggit doon sa atin pong listahan. Hali po kayo, dali. Tayo po ay ipapanalangin. Punta na po kayo sa harapan para po makabisita kami sa inyo. Opo, tatanungin po ang inyong address. Gate Wedding anniversary naman po, tinatawagan po si Brother Rolly and Sister Hazel Sabanal. August 17 po yan. Meron pa po ba? Anniversary po. Birthday niyo po. August pala. Meant to be talaga. Sige po. Happy birthday po. Ayan. Palakpakan po natin yung mga birthday celebrants. Invited po tayo via Google Meet.
Sige po, tayo po tayo lahat. Tayo po tayo lahat at panalangin po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming mga kapatiran na nagdaraos at magdaraos ng kanilang kaarawan ngayong buwan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay, Panginoon Diyos. Palakasin, palusugin, Panginoon. Tuloy na magamit sila sa iyong kaharian. O God, kayo po maging sentro, o Diyos, ng kanilang buhay, Panginoon. Maging po ang mga mag-asawa na nagdaraos ng kanilang anniversary, Brother Ronnie, Sister Hazel, Panginoon. Lord, dalahin ko po, Panginoon, kayo po maging sentro ng kanilang pagsasama at ng kanilang pamilya. Patuloy pong matupad sa kanilang buhay ang kalooban mo, Panginoon. At patuloy mo silang pagbuklorin, Panginoon, ng iyong pag-ibig, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Kami po'y nakikigalak sa aming mga kapatid. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Happy birthday po and happy anniversary sa inyo. Po, invited po tayo. Dapat po, pinicturean niyo yung mga date. Praise God. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Nakalulugod sa iyong harapan ang bawat paghinga at pagpintig ng puso mag-aalay sa iyo ng pagsamba buong lakas itatanghal kita ay tanggapin ang buhay na lahat nakalulugod sa iyong harapan ang bawat paghinga at pagdating ng puso mag-aalay sa iyo ng pagsamba buong lakas itatanghal Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa dakilang biyaya mo, Panginoon. Salamat po sapagkat kayo po ang siyang umibig, nagmahal sa amin, nag-alay ng iyong buhay doon sa krus, Panginoon. Hayaan niyo po na sa buhay na ito na meron kami, Panginoon, ay mamuhay po kami na may pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Hayaan niyo po na patuloy po magliwanag ang aming buhay sa aming komunidad, sa aming mga tahanan, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hayaan niyo po ng iyong salita ay maitanim sa aming mga puso't isipan, Panginoon, upang sa gayon, mamuhay kami ng may pagsunod sa nais mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa linggong ito at sa mga challenges, Panginoon. Kayo po ang siyang aming maging akatuwang, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you all. Kita-kita po tayo sa ating mga gawain sa small groups. Announcement po, small group gathering, men, women, and youth. After service po, pagkatapos po nito, punta po kayo kada Kuya Julius, Kuya Darius, at kay Sister Christy. God bless po.